Magandang araw po sa inyo, Kuya Plum. Ako po si Jan, hindi ko tunay na pangalan. 20 taong gulang na sa kasalukuyan. Ako po ay nakatira sa isang baryo sa bayan ng Dinalupihan, Bataan. Ako po ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang kusinero sa isang karinderya. Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang isa kong karanasan na tumatak talaga sa aking isipan. Nangyari po ito noong ako ay 18 taong gulang pa lamang. O Jan anak, dito ka muna sa bahay ha. Mamalengke lang kami ng lola mo. Huwag ka na masyadong lumabas ha. Hapon na at magagabi na rin. Mag-iingat ka rito. Isarado mong mabuti ang pinto. Opo, Nay. Apo, huwag mong kakalimutan ang mga payo ko sa iyo ha. Lalo na yung tungkol sa kalamansi. O heto, bibigyan kita ng ilang piraso. Makakatulong sa iyo yan sa oras ng kagipitan. Opo, Lola. Hindi ko po yun nakakalimutan. Maraming salamat po dito. O siya, sige apo, mauuna na kami. Sige po, mag-iingat po kayo, Ma, Lola. Bigla akong nagutom Makabili nga ng pagkain sa labas. Aling Jimel, pabili po ako nitong kasaba cake. Oh, Jan. Tama-tama, mayroon pang natirang 4 na kasaba cake. Gusto mo kunin mo na lahat para makaubos na rin ako? Sige po, kunin ko na po lahat. Ay, salamat naman. Kahit papaano napaubos ko na itong kasaba cake. Ito kasing biko, medyo matumal Masarap po kasi kayo gumawa ng kasaba cake. Di rin masyadong matamis, kaya di nakakasawang kainin. Mabuti naman at nagustuhan mo ang luto ko. Oo nga pala, napansin ko sina mama at lola mo umalis. Saan sila papunta? Namalengke lang po para sa magiging hapunan namin. At siguro stock na rin sa bahay. Okay. E di ikaw na lang ngayon ang naiwan dyan. Opo, ako lang. Hala, ganun ba? Naku, mag-iingat ka palagi ha. Lagi mong isasara ng mabuti ang bintana at pintuan ninyo. Ha? Bakit po, Aling Jimel? Naku dyan, may bali-balita na may gumagala raw na aswang dito sa baryo natin. Kamakailan nga, may natagpuan daw na lalaki sa may palayan nila Mang Jose. Wala na raw laman loob. Naku, Aling Jimel, hindi naman po ako naniniwala sa aswang. Ay naku dyan, mas mabuti nang nag-iingat. Sige po, Aling Jimel, mauuna na po ako. Okay, sige dyan. Huwag ka nang magpapagabi masyado ha? Opo. Baka sina lola at mama na to. Sige po ma, wait lang po. Magandang gabi sa iyo, iho. Magandang gabi din po. Sino po sila? Ano po ang kailangan nyo? Iho, ako ang bago niyong kapitbahay dyan sa may kanto. Kaarawan ko kasi ngayon. Ibibigay ko lang sana itong mantikong handa. Adobong manok ito. Masarap ito. Maraming salamat po. Naku, nakakahiya naman po at nag-abala pa po kayo. At hinatid nyo pa po talaga. Saan po ba kayo nakatira? Dyan lang iho sa may kanto. Nakalimutan ko kasi kung ano ang pangalan ng kalye.
Ganun po ba? Sige po, maraming salamat po dito sa ulam na adobo. Ay, sige iho, kainin mo yan ha. Mauuna na ako. Sige po, paalam. Mukhang masarap ito ah. Matikman nga yung sabaw. Naku, nagmamantika pa. Apo, huwag mong kakalimutan ang mga payo ko sa iyo ha. Apo, ang kalamansi ay mabisang sangkap upang malaman mo kung ikaw ay yayang gawin ng isang aswang. Ipatak mo ito ng 3 beses sa kahit na anong pagkain na ibinigay sa iyo mula sa mga taong hindi mo lubos na kilala. Lalong-lalo na kung hindi ka sigurado kung saan nagmula o saan nanggaling ang pagkaing ibinigay sa iyo. Nako, hindi naman totoo yung mga aswang na yan. Okay, heto na. Papatakan ko na lang ng kalamansi. Diyos ko po! Mga daliri ng tao! Diyos ko po! Anong gagawin ko? Bata, wala kang ibang gagawin kundi kainin ang binigay kong pagkain para sa iyo. Masarap yan! Hindi. Kailangan kong tibayan ang loob ko. Tama. Kailangan kong maging matapang. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Oh, hello anak. Napatawag ka. May problema ba? Hello ma, tulungan niyo ako. May umalagit na aswang dito sa bahay natin. Ha? Ganun ba? Okay, sige anak. Hintayin mo kami. Tibayan mo ang sarili mo dyan. Oh, bakit? Ano ba ang nangyayari? Ma, may umaaligid daw na aswang sa bahay natin. Ay, tara na. Puntahan na natin ang apo ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Kuya Plum. Sapagkat nang makauwi na ang aking lola at mama, ay hindi na rin nagpakita or nagparamdam ang matandang babae na nagbigay sa akin ng ulam. Inilahad ko na lang ang buong pangyayari sa aking lola at mama. At simula ding yon ay hindi na ako basta-basta tumatanggap ng pagkain sa ibang tao, lalo na't hindi ko lubos na kilala. At sinisigurado kong ang pagkain na aking kakainin ay hindi handa ng isang aswang. Hanggang dito na lang, Kuya Plum. Maraming salamat.